Hello guys, at welcome back ulit dito sa aking channel. At kagabi, meron akong natanggap na isang unit. Check natin. Wow, daming sticker. Yan. Isang Toshiba laptop. Okay, ang model niya ay Toshiba Satellite L850-B206. Yan. Okay. So, meron siyang original na operating system na Windows 7. Okay. Bago tayo mag-proceed sa ating pag-upgrade, shoutout ko muna si Sir Nelson. Sir, ito na yung unit mo. I-share ko sa iyo ang video na to para makita mo kung paano natin in-upgrade ang iyong unit. Okay. Maraming salamat sa iyo, Sir Nelson, sa pagsuporta mo sa aking channel. Okay, so proceed din tayo guys. Gusto pala ni Sir Nelson ay i-upgrade ang kanyang unit. Power on natin para ma-check. Guys, so ang kanyang operating system ay Windows 7. So, ayan, medyo matagal nga yung boot up ng kanyang Windows. So, shutdown na lang natin. At check na lang natin sa kanyang BIOS setup. Power on natin para ma-check. F2. Ayan. So, check natin yung kanyang CMOS setup. Yung kanyang RAM ay 4GB. Yan. Yung kanyang hard disk naman ay yung hard disk niya ay Hitachi 500GB. Yan. Yung kanyang processor naman ay Intel Core i5 na 3210M yung kanyang model, running at 2.5 GHz. So, okay siyang model guys, medyo may kalumaan na nga lang, Toshiba. Pero Core i5 naman siya. Okay, so escape natin yan. Yes. Power off na natin. Okay. So guys, maganda pa yung kanyang laptop. Ang dami pang sticker at makinis pa. Yan. Alaga. Okay. Okay, so i-check muna natin yung kanyang hardware. Remove muna natin yung kanyang battery. Yan. Ang maganda sa unit na to guys ay mayroon siyang quick access para sa kanyang RAM at yung sa kanyang hard disk. So ito lang yung bubuksan natin na part. Makikita na natin yung kanyang hard disk at yung kanyang memory. Kasi gusto ni Sir Nelson i-upgrade natin yung kanyang hard disk at yung kanyang RAM. Okay. Ayan guys. So ito yung kanyang hard disk at ito naman yung kanyang RAM. So yung kanyang hard disk, slides lang natin para ma-unplug natin. Okay. Ito na eh. Yung kanyang hard disk, na-check natin kanina sa CMOS ay Hitachi 500GB SATA drive. Ito yung i-upgrade natin. Palitan natin to ng SSD. Okay. So, yung kanyang RAM, check natin. Okay. Kanina nakita natin sa CMOS, meron siyang 4GB. Now, check natin. Okay guys, 4GB nga. Yan. 4GB na DDR3. Okay. So, actually, pwede na to sa Windows 10 requirements. Minimum, 4GB. Pero gusto pa niyang mag-add ng RAM para mas malaki, mas maganda. Okay? So guys, meron na rin siyang pinadala sa akin na SSD kasamang pinadala niya sa laptop. Ito ay 480GB na Kingston. Okay? At meron na rin siyang binigay na memory. Yan. Nag-purchase na rin siya online. Ito ay
8 gigs, so medyo malaki. So meron na siyang total of 12 GB. Yan. Okay, so set up na natin yung kanyang hardware. Open na natin yung kanyang SSD. Kingston 480 GB. Okay. Guys, meron siyang bracket dito. Ito. So, remove muna natin yung kanyang bracket. Okay, so na-hook up na natin yung kanyang bracket. Yan. Insert lang natin. Ganyan. Tapos slide lang natin. Push paloob. Okay. Set up na yan, guys. Next naman yung kanyang RAM. So open na natin. Yan. Okay. 8 GB. So ibalik muna natin yung kanyang 4. Yan. Okay. Ito naman yung kanyang 8 GB. Install natin. Okay. And then close na natin, guys. Cover na natin yung kanyang compartment. So, meron lang siyang isang screw na nag-hold sa kanya. Okay. Lock na natin. Yan. Yung kagandahan, guys, sa laptop na merong quick access. Hindi mo na kailangan tanggalin yung buong back panel para makita lang yung hard disk at yung RAM. Ito, meron siyang quick access. So, mas mapadali yung ating pag-upgrade. Okay. So, balik natin yung kanyang battery. Okay, guys, installan ko muna ng operating system ang unit na to at mga applications, and then i-check natin mamaya pagkatapos natin maloadan ng operating system. Guys, gusto pala ni Sir Nelson ay Windows 11 ang ilo-load natin sa kanyang laptop. So doon sa RAM, pasado naman siya doon sa hardware kasi at least meron na siyang 12 GB na memory. So malaki-laki na yun. Kaya lang kadalasan kasi sa mga old laptop or mga old PC, hindi sila papasa sa hardware ng TPM ng Windows 11. Ito yung Trusted Platform Module required ng Windows 11 para makapag-install ka. Meron din namang bypass sa TPM installation ng Windows 11. So try natin siyang lagyan ng Windows 11. And then i-check ulit natin mamaya, guys, pagkatapos kung ano yung kanyang magiging performance compared doon sa Windows 7. So hindi na natin chinek kanina yung Windows 7. Alam naman natin pag Windows 7 talagang mabagal na kasi wala na siyang update. So guys, ito yung kanyang old hard drive ay gawin na lang natin external ulit. Meron namang tayong nabili na enclosure. Yan. So, install lang natin to dito. Lagyan natin na enclosure. At magiging ano na siya, guys. At magiging external hard disk na siya. Okay. So, natapos na natin installan ng Windows 11. Okay, guys. Windows 11 at yung kanyang mga applications. Basic application lang naman yung kailangan niya. Time to check. Power on. Yan, guys. Logo na ng Windows 11 yan. So, ganun siya kabilis, guys. So, almost 4 seconds lang siya, guys. Naka Windows 11 na agad.
So ganun siya kabilis guys. Ang laki ng pagkakaiba ng performance compared doon sa Windows 7. Okay, so i-check natin yung kanyang RAM. Before meron lang siyang 4GB, now meron na siyang memory at total of 12GB na yung kanyang memory. Okay, so okay na yung kanyang upgrade. Check natin yung kanyang hard disk guys. Yung dating 500, pinalitan natin ng SSD na 480GB. So kung makita natin dito guys, nandito na yung nakaregister na yung Kingston 480GB. Okay, so working good na siya guys. Yan yung kanyang CPU, 2.5 GHz, Intel Core i5. Okay. So far, so good. Sir Nelson, I'm sure na pag magamit mo tong laptop mo ay masisiyahan ka sa performance ngayon. So maganda na yung kanyang access. As in mabilis siya guys compared dun sa Windows 7 na naka-installed na lumang operating system. Okay. So ito yung mga basic naman natin na applications. At ang Windows 11 naman guys ay marami siyang apps. So punta ka lang doon sa all apps, makikita mo na yung kanyang mga applications. Yan, yung mga naka-installed na applications. Yung kanyang Windows ay updated na rin. Yan, in-update na rin natin. At yung kanyang Wi-Fi, Bluetooth, yan, working good na rin. Kasi dun sa Windows 7, sabi ni Sir Nelson ay hindi raw gumagana yung kanyang Bluetooth. So yung kanyang camera, chinek din natin. Working good din. Hello guys. So working good lahat yung kanyang mga accessories. Okay. At medyo yung kanyang battery lang guys, medyo mabilis na mag-lobat kasi medyo may kalumaan na. So mga around 30 minutes lang yung kanyang battery. Nag-lobat na siya kasi nung nag-install ako ng Windows, na-check ko yung time period ng kanyang battery. So mga 30 minutes lang ay kailangan mo nang mag-recharge ulit. Pero pwede pa siyang pagtiyagaan. Okay? At yung kanyang hard disk pala guys ay dinivide ko na sa dalawang partition. Isang drive C at isang drive D. Ito yung master and slave drive. Okay. So yung kanyang DVD drive din, check din natin, gumagana pa. So yung performance niya guys ay halos laki na ng pagkakaiba compared doon sa Windows 7. Ngayon, mabilis na siya. So doon sa mga gustong mag-upgrade ng RAM at hard disk ng kanilang unit, Toshiba Satellite, so ganun lang siya kadali i-upgrade. So meron naman siyang quick access, isang screw lang bubuksan nyo. So makikita nyo na yung kanyang hard disk at yung kanyang RAM. And then, yun, sundan nyo lang ang video na to para may upgrade nyo ng maayos ang iyong unit. Okay? Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, hit nyo lang ang like button at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat and you are watching Aaron Carl Mix Vlog. Thank you.